Okay. So, yun. Basta. So, ito na. Yun lagi yung tinatanong. Kung ano ba mas okay bilhin. Kung ito bang Rockpira Plus or itong Lang 2. Para sa akin kasi magkaiba. Bakit kasi una sa form factor na nga lang. Form factor nito is 84 keys. And ito is 68. Tama ba? O basta 60, nasa 60, kumbaga mas compact siya, is ito is yun nga 84, 87 keys, di ko matandaan, pero yan medyo magkalayo siya, pero yung price point nila is yun nga dikit. Kung gusto mong gamitin out of the box na wala kang papalitan and all, dito tayo sa Lang 2. Pero nga again, kung ko-considered mo yung size, ayun kita niyo naman diyan pa lang. So meron kang kasing F1 layer. Bukod doon, meron kang sariling separate na to. Tapos, syempre, ayun na, parehas lang yun. Tapos, ito naka-separate nga yung arrow key. So, medyo malayo siya. Pero, again, still, kung out of the box, para sa akin, mas okay pa rin yung Lang 2 sa ganitong form factor. So, kaya ihiwalay natin yan. Para sa akin, ito yung medyo mas comparable sa kanya. So ito na nga. Ito yung Z-Fred. Ito yung pinakamalapit talaga sa kanya. Or ito yung sige. Ito may Lang 2 rin naman na ganito, pero maganda na rin yung tunog niya. Siguro hindi ko lang type yung itsura niya or yung form factor niya compared sa ganito. Unlike dito sa Z-Fred. So yun nga, going back. Ito yung para sa akin mas comparable. Pero kasi yung price point uy, ano yun? May dumi. Halatang nabubugbog ka. So, yun nga. Kasi ito, nasa 2,000. Pero out of the box, yung tunog niya, di ba? Okay na. Unlike to, well, syempre, napalitan na natin nga last video. Di ba? So, ang susunod naman, it's either kung mag-stick ka sa ganung price point, kung wala pa naman tayong budget mag-upgrade. At dito, ang susunod ng tatapat para sa akin is ito ng well, lumagpas sa 70 pero nasa ganitong price point na siya. At saka mas palaki siya ng onte. Yan. So, ito yung feeling ko na magkakalapit na pag pinagko-compare nyo. Although, ito kasi umabot siya ng 4 magkano yung 4.6, 4.7 yung huling video natin. Umabot siya sa presyo na to. Syempre, pwede pa yung mas mahal kung magpapalit ka na mas magandang switch or mas magandang pero sa akin maganda na yung switch na yun, yung Aqua switch or mas magandang keycaps. Yun. Pero ito solid na to yun. Hindi ko matandaan pero parang nasa ganung price point na nasa 4.7 to pero originally nasa 5 parang ganun. Pero ang pinagkaiba lang talaga nila is yung layout. Yan. So, sa ngayon, ito yung medyo magdikit. Pero ito kasi is aluminum. Although sa kanilang tatlo, ito, ngayon ko lang naalala, habang nag-video, wala pa pala ako nakikitesting ng software nito. Itong Singmen 71, hindi naman siya natin na-test ng ganun. Well, siguro, sana maging okay siya, hindi katulad ng ibang software and all. Pero kasi, di ba? Pero, ito kasing rack, dahil na nga naka-VIA siya, so mas stable yun software niya kaysa dun sa iba. Di ba? Yun lang. Siguro, yun yung pinakamalapit na comparison para sa akin. So, it's either mag-aluminum ka, out of the box, magagamit mo na siya. Yan. Again, Sinmeng M71. Ay, wala. Wala pa ng pangalan. Walang pangalan. Wala. Sige. Or, pwede kang ganito, Z-Friend. Ang maganda nang naman dito is kung medyo ma-strip mo yun, medyo may onting design. Ayan. Kasi may ilaw yan. Open natin. May ilaw yung gilid niyan. RGB yan. Ayan o. Well, naka-white lang kasi pinilitan ko. Pero RGB yan. So, kung gusto mo ng medyo mas takaw paningin sa kung binibit-bit mo man sa labas or mapapansin agad, itong Z-Friend. Pero kung gusto mo yung typical na keyboard, dito tayo. Pero sa kanilang tatlo, ang pinakbagan,
well, out of the picture na agad to. Parehas lang eh. Wait. Mas magaang to. Mas magaang tong rack kesa dito sa Seaman. Pero going back, yung sa Seaman, meron ka pa rin room for improvement. Pwede ka pa magpalit ng switch, magpalit ng keycaps. Pero tulad na rin na nasabi ko, ayan, naka-engrave na yung option, yung function keys niyan. Unlike nito, kaya nirekta palit ko na rin agad. So, tsaka isa pa, naka-VIA naman to, mas madaling i-map yung layering dahil depende na sa trip mo eh. Kasi syempre, ikaw nag-set nun, di ba? Unlike kasi itong mga ganito, parang medyo limited. Although, di ko pa nakikita nga yung application, nag-message na ako, so hintayin ko na lang yung feedback. So, yun. At tapos, isa pa, dito kasi, yun, depende na to sa paggagamitan nyo. Hindi siya ganung kalaki pero may effect pa rin siya kasi kung sa inyo trip ilagay yung USB, lalo na kung nandito banda yung PC nyo or dito. So medyo nakakadamo siya sa aesthetic, lalo na kung wired, yung balak nyo wired. Pero kung wireless naman, walang problema. So sa akin, kung anong papapiliin, siguro kung medyo tight budget at wala pa naman, siguro yung in-expect natin pang dagdag or pang upgrade ng switch at keycaps, medyo matagal-tagal pa, mag-stick muna ako dito, or better yet, dito sa Garuda. Actually, kasi ang lugi lang ng Garuda talaga is may ganito eh. Kung gusto mo ng simple Garuda or ito. Pero para sa akin ito. Yun. Sorry. Dapat kasi Garuda sasabihin ko. Pero kasi, kaya gusto ko yung Garuda. Kasi nga, ayun dapat dito ko lalagay yan eh. Terno sana yan. Pero, ang ganda kasi ng itsura. Ayun transparent. Ang ganda sana niyan. Pero, anyway, na-upgrade na natin to. Naka-Gateron yellow na to. So, yun nga. So, kung wala pa naman tayong budget at hindi pa tayo nag-expect na pwede natin mapalitan for the meantime, eto na. Kung gusto mo naman na out of the box, gumagana na agad, Sinming. Pero, again, yung software nilang dalawa is hindi pa natin tested. Pero ito, kung okay na naman yung okay naman yung rack. Ang problema ko talaga is yung niya, yung switch. Yung keycaps, maganda na rin naman eh. Nasaan na yun? Ito, yung keycaps niya, di ba? Okay na rin naman, pero syempre, una nga yung nilalagay ko to, medyo hindi ko trip, parang pangit. Pero nung nangangalahati na ako, gumaganda na rin eh. Or dahil napapagod na ako maglagay. So yan, okay na rin naman yung keycaps niya, pero di ba? So yan yung original na kasama ng sa rack. Okay na rin naman, pero mas trip ko nung gantong itsura niya ngayon. Ayun, so sana nasagot natin yung mga katanungan nyo. Pero, yung sa lang ito nga, hindi ko siya saan na yun? Medyo malayo nga. Uy, tumama ba? Po, sorry. Yun nga, medyo malayo kasi. Para sa akin medyo malayo. Although yung price range nila is halos dikit. Pero yung layout kasi, doon ako nagbe-base eh. Pero kung compare kung out of the box kung sabihin na natin parehas ng layout, parehas ng lang, mas pipiliin ko lang to kasi out of the box meron kang knob. Yung knob, although yung knob niya hindi aluminum katulad nitong sa rack, tingnan mo, ito maganda, pulido eh. Unlike tong sa lang, to medyo plastic. Pwede mo naman palitan yan, wala namang problema. Tapos meron ka nga syempre, ito yung pang another price point nila or selling point nila is yun may gift na pag binuksan mo is ganito yung itsura. Yan. Diba? Lang 2. So, yan. Meron kang ganyan. LED. Oops! Uy! Yan. Out of the box, gumagana na nga siya. So, at the price of 3,000, syempre, kung makakakuha ka pa ng discount, and then mas better, diba? So, ngayon, di ko alam kung may sale pa rin tong rack. Pero, for now, kung may budget ka agad, para sa akin, kung may budget ka agad pampalit ng switch, sige, go for rack. Pero kung wala pa, I'll stick with Z-Friend pa rin. Pero kung itong layout ng trip mo, walang pa rin tatalo ngayon. Sa mga nabili natin keyboard for the past 1-2 weeks, siguro isang buwan na lang to pa rin yung
palaban. pero pero pangit nga talaga yung linya. Hindi ko pa pinapalitan kasi nga may mga nagtatanong pa kaya stick muna ako dito. Ayun lang, dito na natin tatapusin. Humahaba na naman tayo. Oh, sige na, bye-bye, babu.